Yan, ito pa yung isa. Na kung saan mga kababayan, ito pong si Amy Marcos, etong si Senator Amy Marcos, nag-post po siya sa kanyang social media na hindi daw po siya makaka-attend mga kababayan doon daw po sa rally, doon sa proclamation rally dyan daw po sa may Leyte dahil nga, sa may Tacloban mga kababayan, dahil nga hindi daw niya matanggap na naaresto etong si dating Pangulong Duterte. Ito pa nga yung pagkakasabi niya mga kababayan, basahin po natin yung sinasabi dito sa Bilyonaryo News Channel. Senator Amy Marcos apologized to her Waray supporters for skipping the alyansa para sa bagong Pilipinas. Sortie in Tacloban. Nagpapaumanhin ako sa mga kababayan kong Waray na hindi ako makakadalo sa rally mamaya sa Tacloban, she said in a statement posted on her Facebook. Pinag-aaralan ko ang mga nangyari, ang mga pangyayari upang maliwanagan ang sambayanan, makabuo na makatotohanang solusyon patungkol sa pagtangay sa dating Pangulo. Yan po yung sabi ni Amy Marcos. Ito kung titingnan nyo, sabi dito, hindi ko matanggap ang ginawa kay former President Rodrigo Duterte. Yan po yung sabi mga kababayan ni Amy Marcos at dahilan niya kung bakit hindi siya makakapunta sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sortie dyan po sa Tacloban. Ngayon mga kababayan, na-interview etong si Panelo kung ano ang masasabi niya dito po sa drama. Dito sa drama ni Senator Amy Marcos. Ito, pakinggan po natin. Yan. Sabi dito, sabi ni Panelo mga kababayan, Attorney Panelo kay Senator Amy Marcos, bulahin mo ang lelang mo. Yan po yung sabi ni Panelo. May banat si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo sa pagsabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya makakadalo sa kanyang campaign rally dahil hindi niya matanggap ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi si Senator Marcos na kilalang kaibigan ng Duterte ng Administrasyong Senatorial State para sa bilang Pilipino 2025 mga kababayan. Ibig sabihin, kilala itong si Amy Marcos na tumatakbo sa pagkasenador ngayong taon. So ngayon, pakinggan nyo itong sabi ni Panelo. Natanong kasi dyan, naitanong sa kanya yung patungkol kay Senator Amy kung ano yung masasabi niya. So ito, pakinggan nyo. Sir, last, your comment po na sa sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Yan. Balat kayo pala. Ouch! Buhay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Bulahin mo lelang mo. Ouch! Thank you. ano, Senator Amy, kakampi ka pa sa mga yan. Senator Amy, itinatakwil ka na. Itinatakwil ka na ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte o kahit nga nitong si Panelo, itinatakwil ka na eh. Tapos todo ka pa rin yung pagdidepensa mo at pagtatanggol mo kay dating Pangulong Duterte. Ayan nga maliwanag na dito pa lang sa sinabi ni Panelong to na lokohin mong ang lelang mo. Ibig sabihin hindi sila naniniwala sa presensyang ipinapakita mo at pagtatanggol na ginagawa mo kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang napakahirap talaga sa isang politiko na namamangka ka sa dalawang ilog. Kasi sa totoo lang, mas mahirap din sa isang politiko na piliin mo yung grupo na hindi ka naman tinanggap or hindi ka tinatanggap. Tulad nito, ulitin natin. Kay PRRD. Balat kayo pala. Buhay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Bulahin mo lelang mo. Kita nyo? Tapos sasabihin nila, solido daw yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at yung mga kaalyado. Nag-aaway-away na nga eh. Diba, nag-aaway-away na. Alam nyo kasi, sa totoo lang, kaya nag-aaway-away itong mga ito kasi gusto nilang magpabida. Gusto nilang magpabida sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Gusto nung isa, siya yung tumatayo sa likuran ni dating Pangulong Duterte at nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Yung isa naman mga kababayan, ang gusto siya din yung nagtatanggol at tumatayo sa likuran ni dating Pangulong Duterte. Kaso ang problema kasi mga kababayan, hindi talaga may iwasan sa isang samahan na nagkakaroon ng inggitan. Kanya-kanyang pasiklaban para na sa ganon mapansin ng mga kababayang Pilipino po natin. Siguro,
etong si Attorney Salvador Panelo napapag-iwanan ni Harry Roque dahil nga kita nyo naman kung nasa saan etong si Harry Roque bagamat nagtatago pero nakita nyo naman yung kanyang presensya dun po sa The Hague, Netherlands na talagang kasama ni Vice President Sara Duterte samantalang itong si Salvador Panelo na andi dito sa Pilipinas at sumasagot lang sa mga kung ano-anong issue. Tapos ang pinakamasakla pa dito, yung pinapangarap ni Senator Amy Marcos na suportahan siya ng mga DD-shit, hindi na mangyayari yon dahil nga sa ginagawa nitong si Panelo na kahit si Panelo mismo sinusoplak na etong kadramahan ni Senator Amy Marcos. Ang ba naman nagkatala, sinasabi nila solid yung kanilang alyansa pero ang ending mga kababayan nag-aaway-away pala sa likod po ng camera. Minsan napapansin pa nga. 'Di ba? So ito yung isang patunay na yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte may kanya-kanyang pasiklaban, may kanya-kanyang interes mga kababayan kaya nagkakaroon ng kanya-kanyang hidwaan. At magaling yung nakikita yan ng sambayan ng Pilipino. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan. Yan. Dito sa statement sa mensahe daw ni Sara Duterte na galing naman daw sa kanyang ama. Yun po yung sinasabi dito ha. Etong sinasabi niya daw dito, mensahe mismo ng kanyang ama. Pinasasabi sa kanya. Ano po, bago siya umuwi ng Pilipinas. So ito, pakinggan po natin. Yan. At sinabi niya na as a Filipino, I never surrendered my country. Ano yung sabi niya mga kababayan? Sabi daw ni dating Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte, as a Filipino, I never surrender my country. Bilang isang Pilipino daw, hindi daw po isusurrender yung bansang Pilipinas. Totoo ba yan? Hindi, ang tanong ko, totoo ba yan? Siyempre hindi. Yan ay kanilang salita lang para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kung ang masusunod, eto ha yung totoo, sa totoo lang tayo, kung ang masusunod, si dating Pangulong Duterte wala na ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Kung si dating Pangulong Duterte ang masusunod at wala siyang ikukonsidera na magagalit sa kanya o sasang-ayunan siya ng sambayan ng Pilipino, wala na po ang bansang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Pakinggan nyo mabuti to. Punta muna tayo dito. Gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ka. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Hindi, nangako daw kasi sa kanya si Xi Jinping, kaya malaki daw ang respeto ni dating Pangulong Duterte kay Xi Jinping, kasi nangako daw sa kanya etong si Xi Jinping na wala daw gagawin kahit na anong establishmento or kahit na anong base militar dyan daw po sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Pero kita nyo naman yung ginagawa ng China. Di ba mga kababayan, binigyan ng pagkakataon ni dating Pangulong Duterte na mag-operate ang China, ang mga Chinese Coast Guard, dyan po sa West Philippine Sea na naging dahilan para lumaki ang ulo ng mga Chinese Coast Guard at kanilahin yung ating mga teritoryo na nagiging dahilan naman para mambuli sila, mangharas dyan po sa ating mga teritoryo. So ngayon, ang sinasabi dito na dating Pangulong Duterte, ina-assure daw niya. Nung siya ang presidente, ina-assure daw niya na wala daw pong gagawin na kahit na ano ang China dyan daw po sa mga teritoryo natin. Pero kita nyo naman yung ginagawa ng China ngayon. Diba, ipagpatuloy pa natin. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa Diba? akin. Diba may commitment pa? And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kung si Xi Jinping mga kababayan sa totoo lang, kung malalim ang commitment, pagpalagay natin ha, kung malalim ang commitment ni Xi Jinping kay dating Pangulong Duterte, sana binigyan ka ng asylum. Pakitama na lamang po kung tama yung pag-pronounce natin. Sana tinulungan man lang siya. Para nang sa ganun mga kababayan, natakasan niya etong pagkaka-aresto sa kanya ng Interpol sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Kaso ang problema mga kababayan, ang dating kasi parang tinabla siya. Di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi. Parang ang dating kasi, tinabla etong si dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, kung matatandaan nyo, nung panahon niya, paniwalang-paniwala siya. Ito, June 28, 2018. Paniwalang-paniwala siya sa mga pangako ni Xi Jinping sa kanya.
sa commitment na lang dalawa pero lahat ng yon walang nangyari. Bakit? Dahil kita nyo naman yung ginagawa po nila sa ating mga teritoryo. Pinipiling nila na kanila kahit hindi naman po kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Oh, yan ba? Yan ba yung sinasabi ni Sara Duterte na sabi daw ng kanyang tatay na never daw isusuko yung Pilipinas, mga kababayan? Ayan na nga po kung siya nga ang masusunod, wala ng Pilipinas. Sa totoo lang, mga kababayan, kung siya ang masusunod, matagal nang wala ang Pilipinas. Kung hindi niya lang ikinukonsidera yung mga taong magagalit sa kanya, yung mga taong mag-aalma, yung mga taong kokontra sa kanya at baka patalsikin pa siya sa pwesto, matagal nang wala ang Pilipinas. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya nga yung sinabi niya dito, yung pagkakasabi niya dito, pakinggan pa ulit natin. At sinabi niya na as a Filipino, I never surrendered my country. As a Filipino, I never surrender my country. Pakitama na lamang po ko kung yun ang pagkakasabi dito. Pero sa totoo lang, mga kababayan, hindi totoo yung sinasabi na yan. Dahil dito pa lang, kung si Duterte nang nasunod, wala na ang Pilipinas. Province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Di ba, mga kababayan? Ayan, sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapapaniwala sa sinasabi nila. Yan ay political tactics nila para makakuha ng sympathy sa napakaraming kababayan po nating Pilipino. Pero kung hindi talaga marunong mag-research sa mga kababayan natin, hindi nyo maiintindihan ang takbo ng politika. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga tayong. Wala nga siyang binigay, mga kababayan, na wala nga siyang binigay na Pilipino. Ewan ko lang ha, kasi parang ang dating kasi doon kay Mary Jane Biloso, yung sinabi niya, go ahead if you persecute her. Di ba yun yung pagkakasabi niya doon sa Indonesia na kinumpirma mismo ni Widodo? Doon pa lang sa puntong yun, ibinibigay na niya yung kapwa natin Pilipino Pero sige, i-consider natin na wala yun. Wala nga siyang ibinigay na kapwa natin Pilipino. Ipagpalagay natin wala talaga. Yung mga teritoryo natin, yung mismong bansang Pilipinas na tinitirhan ng napakaraming Pilipino na gusto niyang gawing probinsya ng China at ipamigay niya lamang ng ganon-ganon, yun ba, mga kababayan, ay masasabi po natin na hindi niya sinubukan na ibigay yung isang kapwa natin Pilipino? Mas masahol pa nga yun sa pagbibigay ng isang kapwa Pilipino yung ibigay mong Pilipinas na tinitirhan ng napakaraming Pilipino. Hindi mo nga ibinigay, hindi mo nga isinuko yung isa sa mga kababayang Pilipino natin, pero sinusubukan mong ipamigay ang Pilipinas na tinitirhan ng napakaraming Pilipino. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Yes! Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Yes! Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Batakan daw pinakulat ni Res Gawad. Tuwan-tuwa yung mga taga-suporta nila na hindi alam yun nangyayari, mga kababayan, Alam nyo kasi yung problema dun sa iba, nagpapapaniwala sila dun sa mga kumakalat na napakaraming fake news. Kaya naka-hype sila, sumisimpatya sila kahit hindi naman nila alam yung totoong issue na nangyayari sa ating lipunan, mga kababayan. Alam nyo, ang kulang kasi sa iba, sa mga kababayang Pilipino natin, yung ma-educate sila ng tama kung ano ba yung tama at totoong nangyayari dito po sa ating lipunan. Ang mahirap kasi, nakita lang nila doon sa isang influencer
na wala namang alam sa politika na nakikisimpatya kay dating Pangulong Duterte, sumusuporta na agad. Ano po, nakikinig na agad kahit hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung totoong nangyayari at yung totoong isyo na hinaharap at kinakaharap ng ating bansa. Nakita lang nila na nagpaawa ng konti, talagang nakikisimpatya na po sila. Pero hindi nila alam, mga kababayan, na yung sinusuportahan nilang presidente dati, kung ito nga lang ang masusunod, matagal nang wala ang Pilipinas na ipamigay na tayo sa China, na isuko na sa China. So ito, wala na yan mga kababayan. Ibang ano na yan. So ngayon kung titingnan nyo, di ba, sinabi nga dyan, wala daw kung ikaw ay isang Pilipino, wala kang isusuko na Pilipino at hindi mo isusuko yung bansa. Pero maliwanag naman dito mga kababayan na isinusuko niya ang bansang Pilipinas para wala na daw pong problema. Gawin na lang na probinsya ng China ang Pilipinas mga kababayan. At saka take note, may sinabi siya dito malalim yung commitment nilang dalawa ni Xi Jinping, kaya malaki ang tiwala niya dito kay Xi Jinping. Nasaan siya ngayon? Ano ang nangyari sa kanya ngayon? Sa sobrang pagtitiwala niya kay Xi Jinping. Humaharap siya sa matinding hamon ng kanyang buhay na kung saan mga kababayan hindi natin alam kung makakalaya pa ba siya or hindi na. Ano po, at wala tayong nakita na Xi Jinping na tinulungan siya or sinagip man lang siya sa pagkakataong yon.